Ito na, lalive ko na ha. Kung ano yung sasabihin mo, lalabas na. Wait lang, ito na. Ayan mga kakosa, live ho uli tayo at kakausapin natin ng dating empleyado, inabusong empleyado ng ABS-CBN kung ano ang reaction niya dito sa pangyayari ha. Wait lang, bago ho yan, check po muna natin kung lumalabas na ho ang ating audio ha. Bati ka naman muna, Journally. Yes sir. Magandang gabi po sa mga taga-pasunod sa mga sumusubaybay kay Banat Bay. Tsaka syempre sa ating sumusuporta sa mabuting adikain natin para sa gobyerno. Sandali lang ha, nag-aantayin tayo ng reaction kung naririnig ba nila tayo. Walang audio. Wait lang ha. Standby lang po tayo. Ayun, ayos na. Ha? Nice. Ayun, yun. Ayos, mga kakosa. Pasunod sa mga sumusubaybay kay Banat Bay. Tsaka syempre sa ating... Ayan, ha. Ayan na. So, okay na tayo. Naka-live na ho tayo. At titingnan na lang ho natin yung mga reaksyon nila at kung ano yung mga kanilang question din. Baka may tanong sila dito sa ating guest ngayong araw na ito. Sige, Journally, una-una, syempre, ano ang iyong reaksyon nung narinig mo itong bagong kautusan ng NTC? Sige, anong iyong makwento mo sa amin? Well, syempre, halong emotion na natutuwa, pero mas lumalamang ang lungkot. Bakit po? Sige, bakit po? Kasi ang tuwa kasi yung feeling ng 2010 tinanggal kami sa ABS-CBN dahil sa inilaban namin yung karapatan namin manggagawa. Kumbaga nakabawi kasi parang ito yung kasabihan. Pero nalulungkot kasi may masamahan tayo mawala ng trabaho. Nalulungkot naman din kayo. Pero yung bagay kasi na yun, napagdaanan din namin eh. Na nawalan ng trabaho. Makwento ko lang, yung history nun, sa ABS kasi, noong 2006 to 2007 na naging cameraman ako sa kanila, wala talagang benepisyo. SSS, Pag-ibig, PhilHealth. Wala nun. Kumbaga pinapadala na kami sa mga nagtatrabaho na kami. Umi-air na yung mga kinukunan namin kasi bilang cameraman, nagsushoot kami. So kapalit nun, as in, mababang sweldo, pero walang benepisyo. Nakakarating kami kung saan-saan. Ngayon, later on, na-realize ko na parang mali. Kasi panahon-panahon gising nun kay Ted Filon eh. Isang nagdrama yan kanina. Lupit ng drama niya na. Lupit ng drama niya kanina sa news. Oo, kasi gising. Kinakalampag niya yung mga kumpanya na, hoy! Gising. Naku, humihina ang signal mo. O tumawag lang sa hoy gising. Ang dating nun eh. Oo. Ngayon ako naman, during commercial, niloko ko siya. Kumbaga pabiro, sir, ako may lalapit ako sa inyo. Na isang kumpanya hindi nagre-remit ng SSS, Pag-ibig, PhilHealth sa kanyang manggagawa. Gusto kong subukan yung bilang bilang public service niya yung na kung totoo ba siya. Pinakita ko yung payslip ko, payslip ng kumpanya namin. Ang sagot lang sa akin, nako, lumayo-layo ka sa harapan ko, mawalan ako ng programa sa'yo.
So, yung hoy gising niya pala pang ibang tao lang. Ha? Hindi yun para... Ano ko, nasaktan ako. Kasi tuwing darating ako sa set, sir, gandang hapon ho, ganito, ganyan. Yung batian na magkaibigan. Isang anchor, isang cameraman. Diba? So, doon, na-realize ko, oops, parang hindi totoo to. So, selective lang pala yung hoy gising niya, pang ibang tao lang. Pero pagka... yung sarili mong bakuran, hindi mo nalilinisan, pero sinisilip mo yung dumi at dungis ng ibang bakuran. Parang ganun. Ito yung pagkakataon na natin ngayon. Isa-isang bagay, sigaw natin, hoy, gising, Ted Pailon, ha? Yung kumpanyang pinagtatrabahuhan mo, hindi nagbibigay ng maayos na benefits, ha? Correct, Ngayon, ito naman, nalulungkot kasi syempre may mga kasamahan nga tayo na nandoon na naiwan natin. Nung panahon na lumabang kami, so after nung magdemanda, kinabukasan binigyan kami ng SSS, Pag-ibig, PhilHealth. After kung magdemanda, kunwari ngayong araw, kinabukasan may SSS, Pag-ibig, PhilHealth, binigay. Ngayon, tumagal pa na ilang years yun. So 2002 ako nagdemanda. 2010, eto na decision na sa Court of Appeals, umakyat na ng Supreme Court, doon na, inisa-isa na kami. Tinanggal kami. Pero so tanggap namin yun. Pinatikim muna kayo itaas ng konti yung ibigay yung SSS nyo. Parang gano'n. Pinatikim muna kayo. Hindi nila alam na may mga kaming empleyado, syempre. Karangalan namin yun. Yung mga benefits namin, mga certificate namin, yung mga kung plaking binibigay nila, proud kami. Pakita mo nga, may pinakita ka sa akin yung plakay kanina eh. Ha? Ito. Yan, pakita mo naman sa baka akala nila niloloko mo sila eh. Yan. 5 years? Hindi, ito. 5 years. Ito yung 10 years. Wow, 10 years? 10 taong ka ng trabaho. So, etong si Journal, hindi ho nagsasalita to ng ng basta-basta lang. 10 taon. Ha? Iba nga ho sa atin, di pa yung iba nga ho sa atin, di pa tumagal ng 3 taon sa mga kumpanya. Ito si Journal, tumagal ng 10 taon sa ABS-CBN. So, alam mo sir, sa totoo lang, ang pagmamahal ko sa kumpanya na yan, kumbaga, yung laban ko ngayon, kung gaano ako kasolido sa mga kasamahan ko at paninindigan ko, yun sana ang solid ko tsaka paninindigan ko sa kanila kung inilagay lang kami sa tama. Ang nangyari, sa totoo lang, maraming nagpalakad ng mga boss dyan sa loob ng ABS-CBN na maanumalya ang dating. Marami yan dyan na pang-personal lang interest. Ang problema, yung may-ari ng kumpanya, mas pinapanigan yung gano'n. Mas kumbaga yung gumagawa ng hindi maganda, mas doon siya nakatingin kaysa dito sa mga taong kumbaga loyal sa kanya. Ngayon, ang nangyayari sa amin, parang masakit sa kalooban namin na magdemanda pero kailangan namin gawin kasi ito ay para sa kapakanan namin personal at pangalawa sa kapakanan ng taga-industriya, ng manggagawa sa industriya natin. Actually, dami nga nagsasabi dito talagang na-digital yung karma sa kanila eh. 'Di ba? Yan ang pinagmamalaki nila na kesyo mawawa. Ito yan ang bago nilang hindi bago. Kanilang sinagsisigawan ngayon sa kalagitnaan ng pandemic na ito. Mawawalan ng trabaho mga kababayan natin. Mga ganyan-ganyang eksena nila eh. Pero noon, hindi nila naisip yan sa inyo, ano? Correct. Yun ang isang masakit roon. Okay. Pagdating sa bagay na yan, kita mo itong mga artista katulad ng si Coco Martin, nakita ko yung shoutout niya. Hindi ko lang alam kung siya yon o ibang tao yon. Pero siya parang sinisisi niya ang gobyerno, parang personal lang dating, pero hindi personal lang dating. Okay, gusto natin ng pagbabago.
gusto natin ng maayos na sistema at nasa legal. Simple lang ang sagot diyan para kay Coco Martin. Pag tayo ba ay nagpa-load sa halaga ng 20 pesos at natapos na yung pag-register mo, hindi mo na pwede pakiusapan yung mga network na sabihin, extend mo pa yung pagte-text ko o paggagamit ko ng FB, paggagamit ko ng free load. Hindi mo pwedeng sabihin yun. 20 pesos lang yun, ha? What more na isang malaki kang kumpanya na kung saan 2014, 2015 pa, alam mo nang magkakaroon ka ng problemang ganito pero hindi mo hinarap, hindi mo inayos, di ba? Bilang may-ari. Ngayon, etong manggagawa nila, katulad nila Coco Martin at iba pang mga manggagawa dyan, iba pang mga artista dyan, parang biniblame nila, sinisisi nila yung gobyerno na personal ang dating, pero hindi personal ang atake. Kung intindi nyo lang, maraming paglabag ang nangyari sa bakuran ng ABS-CBN. Paglabag sa gobyerno, paglabag sa manggagawa. So nagkataon lang na kami malalakas ang loob at may prinsipyo kami pinanghahawakan, kaya itinuloy namin ang laban namin. Yung mararanasan nila na hirap at pagdudusa na mawalan ng trabaho, ngayon na pa lang nila mararanasan. Pero yung naranasan na yan, matagal na namin na nalampasan. Kumbaga naka-move on na kami. Itinutuloy na lang namin ngayon. Actually, nasa Supreme Court. Yun yung sabi nga nilang tadhana kakaiba talaga yan eh. Pag yan ang sumampal sa'yo, delicates ka dyan eh. Tama yung sinabi mo, naranasan yun na yung walang trabaho. O, di ba? Ngayon nagrereklamo sila na mawawalan sila ng trabaho. Di sana mula noon inayos na nila itong mga to. Correct. Oo. Ang mabigat kasi, walang pinag-ibayan na nasanay ka na sa lumang sistema eh. Lagi tayong sumisigaw ng pagbabago, kailangan natin ng ganito, kamay na ganito, kailangan natin ng higpit, kailangan natin ng disiplina. Eto na eh. Tayong maliliit, napakadali nating disiplinahin. Pero bago tayo madisiplina, kailangan makita muna natin na unang dinidisiplina yung mga nasa taas. Ayun diba? Oo. Yun ang dapat na makina. Sa totoo lang, Sir Bay, ako natutuwa. Kasi, alam mo na may takbo. Okay, ang presidente natin, meron talagang, kumbaga, foresight na mapaayos, mapanatiling, mapaganda ang sistema ng gobyerno natin. Pero ang problema, itong mga nasa baba. Simple lang, katulad nitong krisis na to, isipin mo yung mga LGU, kapitan, at saka yung mga kagawad gumagawa ng kalokohan. Kahit na gano'ng katino ang presidente mo, kung ang nasa baba mo, mandarambong, o walang mangyayari. Okay, sa nangyari ngayon sa NTC, dito ko napatunayan na may kamay na bakal talaga. May gobyerno tayo. Kasi ang kasabihan nga, di ba, ang batas lang ay para sa mahihirap. Di ba? Ang pagmayaman, hindi sinisikil, hindi nadidisiplina na kumbaga nakakaalpas na lang kahit na lumabag sa batas. Pero dito, nagkaroon ako ng confidence na sabi ko, eto na to. Eto, kaya malaking pasalamat ko unang-una sa social media, sa gobyerno kay President Duterte. Tsaka sir, siyempre sa inyo. Kasi kayo yung sa social media na nagbigay lang ng pansin dito sa kaso na to. No, kaya kalukuhan sir, sorry kalukuhan yung sinasabi nila pinapatay ang press freedom. Bakit naman? Kasi unang-unang, sige, bakit? Ang kaso namin, ang tagal nun na nakatago. Sa inyo lang, sir. Sa pangalan nyo lang, lumabas yan. Etong kaso namin nalaman ng sambayanan. Pero matinding batikos ang inabot ni Mocha dyan. Kesyo daw galit na galit siya sa... Siyempre, kahit hindi siya nagsasalita, sa page siya lumalabas, kesyo galit na galit daw sa ABS. Sir, salamat talaga. At least dito, naihahayag namin yung tunay na pangyayari. Kahit sino pwedeng kahit saan ka pumunta, may camera, may mata, hindi lang yung CCTV. Sa mainstream media, napipigilan pa nga eh. Isipin mo, nagulat ako ngayon lang nalaman ng taong bayan na meron palang ganyang kaso ang ABS sa mga manggagawa, di ba?
Actually, sir, napakalaking bagay. Sa totoo lang aside from dyan sa kaso ninyo, meron pa siyang isang kaso eh. Buti nga, binigyan din ng pagkakataon ng GMA. Yung binanggit mo kanina, yung kaso sa cable. Yung sa TikTok. Oo. Cable, oo. Oo. Yun ang pinaka main. Kasi syempre, kapwa negosyante na niya yun. Ang mabigat lang, nung napanood ko yung balita, actually, hindi ako gaano familiar dyan. Pero ang dating sa akin, bilang ordinaryong manggagawa, parang napakaganib naman nito. Kapwa mo negosyante yun, nagkataon lang ng mga maliliit na cable network yan eh. Parang inapakan mo pa. Diba? Parang hindi magandang dating. Ngayon, dapat ikaw na big time player ka, dapat magparaya ka muna sa mga maliliit na negosyante. Diba? Hindi yung katulad ng free cable TV. Maniningil ka pa laban ni Pacquiao tsaka ni Mayweather. Abay, sobra naman yata ang dupang, no? Alam mo, yun ang masakit. Kasi siyempre malakas ang loob nila nung panahon na siyempre mga Aquino ang nakaupo dyan. So hindi sila nagagalaw eh. Nagsumbong na yung cable na yan, nagsumbong na yan dati sa NTC, walang nangyari. Buti, tama nga yung sinabi mo ngayon. At least ngayon, nakikita natin, hindi lang itong unang pagkakataon. Kung maalala nyo, di ba, yung nangyari sa The Fort, yung mga pa-diplomat doon na sinita ng pulis. Tapos yung nangyari sa Dasma, keso isang mayamang negosyante na inaresto rin. Ngayon mo makikita na, hindi lang dun sa may hirap inaaresto yung mga taong pasaway eh. Diba? Kaya dito ngayon, eto naman, pagkakataon nga ito, mabigat to. Isipin mo, napakabigat nito ha. Bago sir ha, ang laki. Tsaka isipin mo, ABS to. Hindi basta-basta to. Panahon pa ni Manuel L. Quezon namamayagpag na sila, mga ninuno nila. Diba? At saka isang kagandahan nun, yung sinasabing panahon ni Marcos ganito na pinuha sa kanila. Bagay, hindi na natin alam yun. Pero dito pa lang kasi makikita mo kung ano yung ugat, siya rin ang bunga. Ang dahan lang talaga, nagbago ang administrasyon. Tumibay, nagkaroon ng pangin. Nagkaroon ng batas para sa lahat. Sa madaling salita, nagkaroon yun ang number one. Nagkaroon ng balls. Diba? Nagkaroon ng akala nila ngayon ganun na pwede na lang nila loko-lokohin. O, diba? Oo. Katulad niyan, ang nakakaawa pa, ang isang nakakatawa, tsaka maaawa ka, itong mga artista nila na nagngangawa, na hindi naman nila alam kung ano yung mga pinagsasabi nila. Yung hindi naman nila, porque nakikinabang sila sa isang nakikinabang sila sa kanilang kumpanya, papanigan na nila. Ang dapat dyan, timbangin mo muna kung karapat-dapat ba magsalita ka. Di ba? Ako, kung hindi lang ako nalalagay sa sitwasyon na to na bilang manggagawa na nagdemanda na kaming mga manggagawa, hindi kami magsasalita eh. No? Kaya lang, naagrabyado kami. Hindi naman pwedeng manahimik na lang kami ng basta. Tsaka ilang taon yun masasabi mong wala kayong mga benefits noon? Ilang taon ka na walang benefits, wala lahat? Sir, wala kaming SSS mula nung ako sa akin pa, mayroon pang mas matagal sa akin. Mula 2007. Nagkaroon lang ako ng SSS 2002 nung dinimanda ko sila. Isipin mo kung ilang taon yun na 5 years. Just in case may mangyari sa akin, goodbye, good night. So, yan ang mangyayari. Parang at saka 5 years yun. At saka hindi sana nga kung nasa studio ka lang eh. Alam mo yun? Ay, hindi. Ipapadala ka sa kung saan sa mga delikadong lugar. Kanino ka ba nga na-assign nun? Nung nakasamahan mo? Na-duty ako niyan bago pa naging senador o Vice President si Noli de Castro. So nakasama mo siya? Oo, may mga pictures ako niyan. May mga news coverage yung impeachment trial ni Era. Andun ako noon, isipin mo humaharap ka sa mga rallyista. So, di ba? Nandiyan yung pukpukan, nandiyan yung mga bakbakan na kailangan makascoop ka. Isipin mo, nagmamalasakit ka na sa kumpanya. Halos ayaw mo magbasa yung mga gamit, ayaw mo masira, inaalagaan mo yung gamit nila. Bandang huli,
thank you lang ang kapalit nun. Wala man lang. Wala kang SSS, wala kang pag-ibig, PhilHealth. Alam mo yung laban namin, Sir Bay, hindi lang ito laban ng nasa industriya ng television at saka kung sa amin hindi namin maayos, what more sa ibang kumpanya na mas maliliit. Lalo na, mahirap yun. Mas mahirap. Ito, ang laking kumpanya, lumalabag sa karapatan ng manggagawa. Tsaka sana kung lugi itong kumpanya na ito. Pambihira naman, no? Laki-laki ng kinikita nito. Yan. Ha? Ang lakas kumita niyan. Oo. Sobra. Oo naman. Monopolyo nga sila sa pagdating sa advertisement. Iba, ang laki ng difference ng ABS at saka sa GMA, ha? In terms of advertisement. Oo. Ngayon, yun nga lang ang naging mabigat. Masyadong nabulag sila sa sistemang gano'n na sila rin ang may gawa. Nakalimutan nila na hindi pala lahat may hangganan. Walang na walang hangganan. Ibig sabihin na may katapusan din ang lahat. Oo. Masyado silang kampante. Yun ang iniisip nitong mga artista na to no? Na parang sabi ko nga kung talagang may puso sila, yung hirit nila na may puso, bakit hindi nila kayo pinaglaban noon? Sila nga lalaki ng sahod yung mga yan di ba? Posibleng hindi. Alam mo sir, noon sa bagay na nawaan ko rin sila Kasi kapag nakialam sila sa issue ng mga manggagawa, mawawalan sila ng project. Napakadaling i-revise ng script. Kunwari, sikat na artista, pumiyo ka, pumalag ka sa kumpanya, sasabihin lang sa scriptwriter lang katapat mo ilabas mo sa script, binaril siya, nasagasaan ng sasakyan. Automatic, pag nasagasaan sa eksena yun, wala nang project yun. Kaya siguro hindi mamatay-matay ito si Coco, no? Oo, ganun yun, syempre. Ganun yun. Ayan tuloy. Kaya ngayon, hindi nila isusugal yun. Kahit direktor, hindi nila isusugal yun, sir. So, ang nangyari tuloy, hindi ang pumatay sa kanya, the script wala sa script. Nandun na sa labas ang pumatay sa kanya. Si Kibuloy. Si Kibuloy ang dumali sa kanila. Dinali sila ni Kibuloy, sabi ko diba? Ano ngayon ang reaction mo dito sa, siyempre natutuwa ka pero at the same time medyo may halong lungkot din. Oo. Siyempre. Dahil sa mga kasamahan mo rin, di ba? Siguro naman may mga kasamahan ka pa rin dyan sa ABS na takot lang din magsalita. Meron, ang dami din. Pero ano sa tingin mo? Ang dami sir, ang dami. Ano sa tingin mo magiging reaction nitong mga kasamahan mo na nandyan? Sa tingin mo ba sila pa rin hanggang ngayon di nakakatanggap ng mga sapat na sahod at benepisyo? Wala na akong idea pero sana na ayos nila, na panatili nila yung gano'n na magkaroon ng tama. Alam mo sir, sa totoo lang, nagkaroon lang ng bigas dyan, ng subsidy. Noon wala kaming SSS, Pag-ibig, PhilHealth, Medicare, bigas, at kung ano pa man. Nung nag-demand, automatic yan. Nag-demanda yung grupo ko, kami nila Richie, kami nila kung sino pa mga kasama ko. Automatic yan, nagkaroon ng pati bigas, mo kasama pamilya, nagkaroon yan. Ngayon, nung nawala kami, hindi ko na alam kung ano nangyari, kung nabawasan ba o binalik sa dati. So sana hindi nangyari yon. Kumbaga sana napanatili at napatuloy nila yung benepisyong natatanggap nila. Kaya sa totoo lang sir, hindi naman sa pagyayabang o pagmamalaki ko. Nagkaroon na sila ng benefits diyan mula nung may pumalag at lumaban sa kumpanya. Yan ang katotohanan niya. Karamihan pa nga dyan, hindi pa sumami. Karamihan pa nga dyan, sinabi, sige John, sama kami, labang kami, bandang huli atras. Ang daming ganun sir. Actually, mahirap talaga yan. Ang lakas ng loob din ninyo mga lumaban dyan, pambihira. Kasi sir, sigurado ako, ang tinding pang-aapi ginawa sa inyo niyan. Kung saan. Ang hawak lang naman namin, sir, sa totoo lang, yung prinsipyo, yun na nga lang ang kayamanan namin na may papamana namin sa pamilya namin, sa mga anak ko. Sa mga anak namin. Na pag alam mo tama ka, ilaban mo. Maaring ngayon kutsain ka, pero later on, tignan mo, re-respetuhin ka. Tsaka lalabas ang katotohanan. Kasi tama yung nilalaban mo Oo, yun ang doon talagang lalabas ang katotohanan pa in the future. Alam mo, yan lang ang panghawakan nyo. Yan kasi alam ko medyo actually mahirap to, mahabang laban to. Isipin nyo, kailan nyo pa pinaglaban to, ngayon lang nagkakaroon ng hustisya kayo.
2002. Isipin mo na uso na yung social media nung nauso na yung banat-bay. Doon lang lumabas. Hindi sir, totoo. Alam mo, galing pa kay Alain Pardo to. Oo. Siya yung gigil. Sabi niya, Sir Jones, ako nawala na ako ng parang nananamlay na ako eh. Pero sabi ko, sige, pinaliwanag niya sa hindi, ito, ganito. Kasi syempre, hindi pa tayo gano'n. Kumbaga, panahon kasi ngayon ng computer. Sa edad ko na to, medyo kalagitnaan ko na naabutan yan. Itong mga ganitong social media. Nawalan na ako ng pag-asa, no? Pero hindi ako bumitaw bilang paninindigan ko tsaka pangako ko doon sa mga nagtiwala sa akin. Kaya buti na lang, may banat-bay na dumating. Ay? Yun ang totoo. Huwag na hanggang. Isipin mo din kung wala yun. Wala. Maaaring magsara ang ABS pero hindi lalabas kung ano yung kaso sa manggagawa. Actually, kaya malaki ang pasalamat sa social media. Tuloy-tuloy lang yan. Basta itong mga, alam mo, sabi ko nga itong mga laban sa social media, ito'y laban hindi lang ng isang vlogger, kundi laban ito ng lahat ng tao. Habang tayo nananawagan sa mga netizen, habang kayo ay lumalaban kasama namin, tuloy-tuloy tayo. Huwag kayong bibitaw. I-share ninyo, mag-comment kayo. Ito ang boses ng masa. Oo. Kasi yung boses namin, sipin mo sir, ang tagal naming kumbaga nagdemanda, nag-ingay, nag-rally na kami, pero hindi nakarating sa mga ordinaryong mamamayan kung ano ang tunay na nangyayari. Napagtatakpan pa rin nila. Di ba? Ilang dyaryo ang nandyan, ilan ang ganito nandyan, ilang TV station ang nandyan, pero hindi lumabas ito. Social media. Ngayon sasabihin nila pinapatay ang press freedom. Abay, napakakitid naman yata ng kautakan nyo. Napakakitid na pag-iisip yun. Sa social media, sa totoo lang, dito may hayag mo yung damdamin mo. Kahit sino pwede nga mag-live eh. Oo. At saka mga talagang upit nga lang mo. Sir ang mainstream media walang nakukuhang footage na ang kapitan o ang kagawad nangungupit, nangungubra, gumagawa ng illegal. Ang mainstream media naghuhook pa ng footage mula sa social media. Mula sa mga netizen. Mga footage ng ordinaryong tao, di ba? Pansinin nyo, sir. Oo nga. Actually, sa totoo lang, dito naman ang gagalingan nyo sa social media eh. Hindi naman sa kanila eh. Hindi na sila nagre-research eh. Ang research na lang ngayon, binabantayan na yung social media eh. Yun na yun na mismo. Oo nga eh. Kaya nga dapat itong mga kababayan natin, patuloy nyo lang suportahan dahil mahaba pa ho ito. At ang iniintay ho natin, hindi lang maipasara tong ABS-CBN ha. Ang inaantay natin ay hustisya dito sa mga to, sa mga empleyado na ito. Dahil dapat hindi lang sila magsara. Magbayad pa sila. Ha? Dapat to pagbayarin sila. Kasi kung ganyan naku naman alam nyo, ito lang ha, nakakainis lang talaga itong mga artista na yung akala mo awa sa mga empleyado. Doon ako busit. Every time nilang ginagamit yung mga empleyado. 'Di ba? Yung sarili nilang empleyado hindi nila nabibigyan ng tamang benefits eh. Tapos sasabihin nila yung mga empleyado mawawalan ng trabaho. Kalokohan talaga eh. Doon ako napaplastikan ako sa mga artista na ito. Artista ang datingan eh. Yun talagang nakakainis. Sir Bay, naalala mo yung manggagawa na in-interview sa Congress? Oo. Yung naman, yun talaga regular yun. Regular siya. Pero kasi dalawang klase ang empleyado ng isang network. Isang regular, isang sinasabing talent. Kami talent. Kaya lang problema, parehas kami ng ginagawa. Sa isang show, kunwari may 5 cameraman, mga 2 roon regular na empleyado, 3 roon talent. Para mas makatipid. Ngayon, ang pagdating no sa Senado, sa Senado, yung Senado ba yung Congress? Yung Congress. Nakaraan na yun. Yung interview na yun, malinaw na kinuha lang nila yung sinasabing dilawang union. Yung union. Sa Senate yun. Oo. Sa Senate, yung dilawang union yun. Hindi yun talaga yung sa side namin na lumaban. Dapat, nung pinatawag nila ng pagharap na yun, pinatawag nila yung union nila at saka yung mga taong nagre-reklamo.
one-sided naging nangyaring investigasyon Lalo na ito katulad ni Grace po. Eto nga sir, sa totoo lang, inaabangan ko yung paglutang niya kasi itong panahon ng COVID, tagong-tago yan Hindi mo mahagilap yan. Hindi, baka... Tignan natin kung ano mangyayari. Nag-iipon lang ng alcohol. Alam mo, may point ka dyan, Tagong-tago siya nung COVID, Tapos pag itong ABS-CBN issue, lumabas siya, di ba? Ibang usapan na yan, Oo. Ang dami na nito. Pati si Maestro. Sinong Maestro? Sa totoo lang, sir, ang dami ng artista na napunta sa gobyerno na wala man lang nakapag-isip na maglatag ng plataforma para sa manggagawa sa industriya. I know. Kami na nasa industriya ng television at pelikula, gumagawa kami ng paraan na para sa amin na mapaayos yung kalagayan namin. Actually, kaya malaki ang pasalamat ko sa GMA kasi sila talaga, sa totoo lang, sir, ang GMA kasi, mas more on, para siya sa manggagawa sa tao. Pareha siyang tumrato. Patas. Ang EBS kasi, sir, sa totoo lang, base sa obserbasyon ko bilang manggagawa nila, na naging manggagawa nila, mas more on negosyo sila. Hindi nila pinahalagahan yung mga naging tao nila. Pansinin niyo, yung mga artista na galing ABS, pag napunta ng GMA, inaalagaan ng GMA. Oo. Actually, marami na nagsabi niyan. Kahit kami noon, alam namin yan dahil, di ba, ang Mocha Girls noon, nagre-regular din sa GMA noon. Iba't ang feeling sa GMA Ibang-iba. Kesa sa ABS-CBN, parang ang dating sa'yo doon, gamit. Alam mo yun? Parang ka lang, para ka lang, pagkikita lang sila, parang ganun. Sir, sa pagkain sa pagkain, napakalayo. Alam ko, mabigat sa kalooban din ng GMA na nasaktan ang ABS. Ganon din sa ibang stasyon. Kasi syempre, kabaro nila yan. Ganon din naman ang nararamdaman namin bilang manggagawa. Mabigat rin sa kalooban namin. Pero syempre, may batas na dapat pairalin. Yun lang naman yun. Kasi kahit sino man ang magkamali sa panahon na to, dapat obey. Ibig sabihin, sumunod ka sa batas. Ngayon, kung tayo papalag lang at susuwayin natin yung batas, may nagsasabi pa nga dyan na nasa ABS daw kung willing pa silang umere. Abay, ang tibay naman ng sikmuran nyo. Yun nga lang mapaso ang rehistro ng motor ko ngayong araw na to Pustahan tayo bukas pag napara ako ng MMDA, impound yung motor ko Parang hindi patas ang sa tao. Diba? Magiging ganun ang dating yun Correct. Tapos isa pa, sa ordinaryong manggagawang katulad ko, karamihan dyan, syempre gusto natin na makita na mayroong batas na sinusunod, mayaman man o mahirap. Yun lang naman yun. Actually, ayun ang talagang pinaka-ano dyan. Kasi, ang pangit Ang pangit naman na pag-ordinaryong Pilipino, hindi sumunod sa batas, lapse na yung franchise, bawal na silang bumiyahe, bawal na silang gumanito, di ba? Tapos, pag malalaking kumpanya, na pwede pa rin dahil, malaking kumpanya ito, di ba? Case of in the service of the Filipino. Sir, Tsaka, sir, panawagan ko rin sana, maisingit ko lang sa issue na to. Sa mga katulad ng mga OFW na nag-iingay dyan sa labas o sa mga kumakalaban sa gobyerno. Bilang Pilipino, sa panahon ngayon, siguro dapat iwasan natin yung mga hindi na magagandang salita. No? Kasi hindi naman nakakatulong yan para mapaayos yung sistema na gusto nating maayos. Nakakapikon lang na may kapwa tayo Pilipino. Sige, bumatikos kayo, pero pwede ka naman bumatikos sa maayos na paraan. Hindi yung gamitan mo ng kabastusan, magne-name calling ka, mambubuli ka. Parang hindi ka na tao noon, hindi na kapwa Pilipino yung pinaparatingan mo, no? Yung pinatatamaan mo.
Yan nga yung sinabi ko nung nireklamo ng mga OFW yung PhilHealth. Sabi ko, wag natin murahin. Makiusap tayo sa ating Pangulo. Kasi pag minura pa natin o ginano pa natin, masakit lang sa tenga Lalo lang hindi pakikinggan ng tao. Mas mabuti pang ayos yung pakiusap natin. Ayan, maganda. Pinakinggan ng OFW, di tinanggal na yung sa PhilHealth, di ba? Yan yung dapat na maging natin ngayon maging talakayan, magandang talakayan. Kesa naman yung tulad na sinasabi mo, banat lang ng banat Ito ang tanong ko sa'yo. Noon ba na nandiyan ka sa ABS-CBN, sino ba mga nilapitan mo? Nakakwento mo sa akin to Maaari mo ba ikwento ulit yung mga nilapitan mo? Ang dami sir, bago ako magdemanda, galing ako ng nilapitan ko dyan sila, si Madam Corina, si Kabayan Noli de Castro. Nagpaalam ako sir. Magdidemanda ako. Ano sabi laban nila? Sa ABS. Ang sabi nila, karapatan mo yan, ganito. Nilapit ko na sa kanila kasi baka may chance na, hindi, huwag kang magdemanda. Ayusin natin. Ayusin natin sa kumpanya na dapat kayo maging regular na empleyado. Nilapitan ko yan, si Tom Puno, si Kabayan, yan, si Ted Filon, kasi kumbaga, kabatian natin yan. Isa lang na reporter, hinangaan ko dyan. Sino? Si Erwin Tulfo. Nung dati, oo. Oo. Bakit? Ano naman ang kwento mo dyan? Nawala Ba't ba siya nawala dyan? Hindi ko nasubaybayan yan. The usual, pag hindi ka nila, pag ikaw kumbaga palaban sa kanila, pipitasin ka nila. May mga mafia dyan. So may mga, kumbaga, sindikatong magkakatropa dyan. So may nasagasaan si Erwin nun. Kaya... Oo, si Sir Erwin. Ay, nako. Malupit pala, no? Actually, yung kwento mong nilapitan mo mismo yung kanilang, hindi presidente ba yan? Basta to si, anong yung babae? Si Dong Puno. Si Sir Dong Puno. Hindi, si Charo. Sabi ko, sir, magdidemanda ako. Lalaban dito. Hindi, karapatan mo yan. Kasi ine-expect ko na syempre, sila yung mga nasa matataas na posisyon. Pwede nilang sabihin, teka, wag mo na. Ayusin natin yan. Gawin natin, kausapin natin management na dapat kayo mga senior na matatagal na gawin natin regular. Kaya lang hindi. Hinayaan kami na, sige, bahala yung mag-design. Okay, may batas, karapatan nyo yan, ganito. Hindi. So doon mo makikita na puppet lang sila. Hindi si Charo. Sorry to say, pero puppet sila ng ABS. Di ba si Charo Santos nalapitan mo din? Ay, oo. Nilapitan ko yun. Kwento mo nga sa amin kung paano yung pagtatagpo nyo nun. Nilapitan ko yan during dito sa studio, dito sa, kasi ugali ni Ma'am Charo. Marami kaming cameraman na nagro-rotate dito sa maala-alam mo kaya na spills niya. So, camera 1 sa baba, camera 2 nasa scaffolding. So, nalagay ako sa taas. Sa totoo lang, yung trabaho na yun, medyo may kabigatan na kalooban ko kasi 13 years ka na nga sa kumpanya, hindi ka pa regular. Diba? Mabigat na kaya yun. Tapos meron kang makikitang bagong cameraman dahil kasangga sa inuman, katropa, regular ka agad. May ganon? Ang lupit nun, ha? Oo, ang dalas nun, sir. Madalas nun, ganon. Pagkatropa ng mga bisor, katropa ng mga manager, kasabayan sa hindi naman natin ugali yun. Tayo trabaho-trabaho lang. Malupit pala. Para palang yan, Daig pang gobyerno niyan, Oo, politika. Ngayon, sir, ganito nangyari. Dito kay Miss Charo, kay Ma'am Charo, ugali niya pag iho, ikaw, anong pangalan mo? Nababanggit ng pangalan niya. Ilang taon ka na sa kumpanya? Ma'am, 5 years na po. Okay. Ako, naghihintay ako, nasa taas ako, scaffoldings. Naghihintay ako na ako tanongin. Tinanong niya ako, sabi niya, ikaw, iho, anong pangalan mo? Sabi ko, Journally Payonan po. Okay. Ilang taon ka na sa kumpanya? 13 years na po, ma'am. 13 years? Okay. So, hindi ako pinansin. Inayos siya ng mga makeup artist. Nag-follow up question ako. Sabi ko, ma'am, madam, tanong lang po. Bakit? Ano yan? Sabi niya,
Ma'am, bakit hindi pa ako nare-regular? Ang sabi, ang sabi niya, ang sagot niya. Yung tinanong mo. Habang inaayos siya ng mga makeup artist, baka kasi hindi ka magaling. 13 years ka na. Ang bago ng sagot, 13 years ha. Hindi ka pa magaling. Ngayon, nung sinagot mo ako ng gano'n, medyo pumintig ang tenga mo. Parang, kumbaga, yung timpi ko, ma'am, ngayon ko lang ho napatunayan, sabi ko. Ano? Wala ho pinagkaiba sa isang tao na hindi alam at hindi kilala ang kanyang mga manggagawa. Ang tanging alam nyo lang ay magpakasasa sa pinaghirapan ng kanyang manggagawa. Kasi hindi niya ako kilala eh. For 13 years. So ano sabi niya? Nasamantalang humahawak ako sa mga show ng iba't ibang direktor. Tsaka, tapos banda huli, hindi ka naman tatagal ng 13 years dyan kung hindi ka marunong, hindi ka magaling, pambira. Hindi ko alam kung hindi ka magaling sa technical, sa trabaho, o hindi ka magaling sumipsip o magpalakas. Sumabay sa inuman, yung PR ba, yung gano'n. Baka kasi may ganun talagang sistema. Siyempre, industriya. Baka naman may mga tinanggihan kang Barbie dyan. Di ba, uso din dyan yan. Umaakit sa kanilang penthouse, sabi nga ni Sir Jay Sonsa. Anong sagot niya sa'yo nung sinabi mo yun? Anong reaction niya? Ang pumutol sa usapan namin, yung assistant director. Tara. Tapos ito si Ma'am Charot, biglang tumayo, pumunta roon sa booth ng director. Sabi, naririnig ko sa headset, kasi naka-headset kami. Sino yung cameraman na yan? Sino yung ganito? Ang sagot ng director, ni Direk Layan, naku ma'am, yan o si Journally. Yan o yung nagdemanda sa kumpanya natin. Wala akong pinag-iba yan sa isang anak na nagre-reklamo sa magulang. Yun lang ang naisagot ng ano. Tapos tinuloy namin yung trabaho. Later on, okay na. Pack up, pag-shoot. Pero ang sa akin lang doon, nag-iwan lang ako ng marka na ang sa akin, kung titingnan, parehas lang naman tayong tao eh. Di ba? Sa mata ng Diyos, pantay lang tayo eh. May pera ka ngayon. Pero ako parehas lang tayong bayaran, parehas lang tayong empleyado ng kumpanya. Di ba? Kahit anong estado mo sa buhay, nagkataon lang nasa mataas na posisyon ka. Pero kung ganong klaseng sagot mo sa akin, para ka nang lumibel. Dapat man lang doon, kung ako tinanong, ganun ba 13 years ka na, hindi ka pa na-regular? Kahit pa plastic na lang. Sige, wag kang mag-alala. Titignan ko yung records mo. Ganun na lang sana. Hindi, ako... ganun lang. Di ba? At least mapanatag yung loob ko. Wow. May concern pala rito sa may nag-concern. Ano na siya dyan? Damdaming ko. Di ba, ano na siya dyan? Parang officer na siya dyan ng ABS, ng that time. Mataas ang position niya nung panahon na yun sa production. Mataas ang position niya. Pag sinabing Charo Santos, nanginginig na lahat yan. Isa sa mga big boss yan. Di ba? Pero kung yung sasagutin mo ng papilosopo, na hindi ka magaling. Yung tao na, baka hindi ka magaling. Hello, for 13 years na halos nakikipagpuyatan ako. 3 days, 4 days, walang tulog. Usoy pa naman yung ganyan dyan para makatipid, di ba? Call time ka alas 4 madaling araw. Tapos ipapack up ka kinabukasan ng alas 8 ng umaga. Tapos sasabihin sa'yo, Journally, walang cameraman yung isang programa ron kasi hindi pumasok yung cameraman dahil napagod na. 3 araw ng diretso, saluin mo muna. Ikaw muna ang magtrabaho doon. No choice ka. Hahawakan mo, sasaluin mo. Pagka-pack up naman nun, uuwi ka lang minsan 30 minutes, 1 oras. May schedule ka na naman. At ang dating studio naman. Hindi ka pa magaling nun, ha? Ano mo, sir, yun nga eh. Sa akin lang naman, huwag na niyang gawing batayan. Yung galing. Yung husay ng tao, no? Yung ibig sabihin, yung loyalty na lang ng tao na kahit 3 araw ng puyat to, isipin mo kung mapasok pa sa trabaho. Sinasalo pa. Actually sumasalo pa sa para wag lang sumabit yung programa.
Para ho sa mga kaalaman nun ng nakikinig natin, alam nyo, naging issue yan, di ba? Naalala nyo yung dapat untaping lang, may limit lang. Di ba? Naalala nyo yung time na yun? Kasi talagang sinasagad nila yan eh. Ang sinagawa nila, yung isang araw nilang bayad, talagang sasagarin. Hanggang 24 oras, di ba? Para mas tipid. Alam mo, sir, napag-uusapan lang yung limit ng oras kapag may namamatay. Oo, tama. Namamatay na direktor, namamatay na artista. Saka lang lumalabas yung usapan na yan. Na dapat ang trabaho natin alas 2, alas 12 lang ng gabi. Huwag tayong lumampas sa ganito. Okay. In part, sa parte ng negosyante, alam ko, malaking kawalan sa kanila yon. Kasi isa namumuhunan. Sa part naman ng manggagawa, kung gano'n at gano'n lagi na inuumaga, sa totoo lang, kawawa naman yung mga nagpupuyat, andyan yung mga, lalo na yung director. Kasi nag-iisip na yan. Cameraman, assistant, halos lahat ng taong involved sa taping. Ngayon, minsan segue ka ng ilang araw kasi no choice ka dahil sasaluin mo sila. Ang masakit rito yung sasagutin ka, baka hindi ka magaling. So, grabe no. Hindi, tsaka ito nga, klaruin din natin. Hindi nyo naman hinihingi yung dagdag sahod. Ang hinihingi nyo, yung tama lang, yung benefits lang. Na pagka nagkasakit kayo, nagkaroon kayo ng problema, at least meron kayong, kasi ang alam naman natin, yung tindi ng abuso ng pagpapagawa ng pagtatrabaho sa inyo, matindi yan. Pag nagkasakit ka niyan, yari ka. So, kailangan mo man lang hindi ko maintindihan eh. Inaabuso na nga kayo sa pagtatrabaho. Bakit hindi man lang, at least yung PhilHealth man lang, SSS, para pag nagkaroon kayo ng problema, may matatakbuhan naman kayo. Yun ang sabi, yung malasakit na ganun ba? Parang, siyempre, ako din naman, boss, medyo, meron din naman ako mga empleyado, pero alam mo yun, parang sabi ko nga, yung mga simpleng ganun, sana man lang ibigay nila. Hindi naman dagdagang hinihingi ng empleyado eh. Sir, security of tenure at saka pangalawa, sir, yung benefits talaga na maproteksyonan. Kasi, alam mo, sir, sa totoo lang, karamihan sa industriya namin, pagka nagkasakit, namamatay, alam mo ano lang katapat? Yellow pad. Anong yellow pad? Yellow pad at saka tissue box. Nakalagay roon, pabuloy para kay ganito. So, ikaw, iikot yun sa taping. Oo. Ang panahon na yun, ha? Oo. Hulog ka ng 20. Sino yung namatay? Ay, yung makeup artist natin, si ganito. Grabe. Di ba, isipin mo yun? Alam mo, hindi kasi nakapagpagamot eh. Kaya din yung mga diba? Mga ibang empleyado diyan, naiintindihan ko, kaya minsan masusungit din eh. Kasi underpaid, tapos walang benefits, pagod na pagod. Alam mo, kitang-kita yung ito na lang na-realize ko sa kwento mo eh. Grabe ang bait-baitan niya si Charo Santos sa TV eh, di ba? Ang kaalam mo, bait-bait. Alam mo yung dahan-dahan magsalita, ganyang eksena eh, di ba? Pero grabe pala sa personal eh, no? Naku, grabe. Hindi ko lang buti. Sa akin, Sir Bay, yung experience na yon, doon ko lang nakita na okay, yan lang pala ang tingin mo sa amin. So, siguro tama lang talaga na ako ay nagdemanda. Nagtayo kami ng picket protesta sa harapan ng ABS. Lumipas ang Pasko, doon kami, nagrarally-rally kami. Sumusuporta pa kay MU noon. Oo, yung mga tapos later on, nilaglag kami. Nawala sila. Oo. Siguro, baka hindi natin alam kung paanong diskarte nangyari. Ano mo naman yan? Tama yung sinasabi nila. Yung isang episode mo na tinutulak mo na yung ganito, frontliner. May mga frontliner yan. Ito, taga-kulong. Yung experience sa episode mo na yun. Oo. Wait May ganun, sir. Tapos later on, nung tinapangan na rin, wala na. Pati yung NUJP. Sumuporta nun, pero pahapyaw din. Tapos ngayon, EBS na mismo lumabag sa batas. Pinatutupad na lang ang karapat-dapat na sentensya o pinatutupad yung batas. Pero ang NUJP, kontra pa. Baka nabigyan. Baka lang hindi ko sinasabi nagtatanong, baka lang, baka naman.
tanong natin, baka nabigyan ho ba kayo kay MU? Kayong mga NUJP, nabigyan ba kayo? Ako ay nagtatanong lang, ha? Hindi naman kayo pinagbibintangan. Kasi, tanong lang naman yan. Tanong lang naman yun, ha? Tanong lang. Alam mo naman yung mga yan, kung nasa ng, hindi natin alam, ha? Di malay mo, di ba? So, etong, anong inaasahan mo ngayon itong pangyayari na ito? Ano bang gusto mo pang mangyari? Ano pang gusto ng grupo ninyo mangyari? Para malaman ng ating kababayan bago tayo magtapos. Sir, ang sa akin, sir, ang hiling ko lang, kasi ang tagal na nung 2010 pa, lumabas yung kaso namin sa Court of Appeals. Okay. Ngayon, naka-inbank sa Supreme Court. So, sa totoo lang, sir, ginagalang namin kung ano ang magiging desisyon ng Supreme Court. Dahil naniniwala kami na merong batas na umiiral sa atin. Naka-inbank yung kaso namin doon. So, nasa kamay na nila yung magiging desisyon ng Supreme Court. Ngayon, ang hiling ko lang po, nawa, ipahintulot ng Diyos, ng Panginoong Jesus, ni Allah, na hipuin ang mga puso ng maestrado para matapos na at matuldukan yung sakripisyong dinadanas namin na hanggang ngayon umaasa kami ng final na desisyon na magagaling sa Supreme Court. Sa totoo lang, yung Ampatuan Massacre, mas nauna pa kami dyan, pero ang Ampatuan Massacre natapos ng kaso nila. So, eto sir, may paliwanag ko lang sa mga nakikinig, hindi lang ho ito laban ng nasa industriya namin. Ganon din po, maiparating ko lang sa maestrado. Ito ay laban ng mga karapatan ng mga manggagawa. Mapamaliit man o malaking kumpanya ka. No? Ito nga sa malaking kumpanya, inilalaban pa namin ang laking kumpanya nito. No? Paano pa yung What mga... more, yung maliliit, di ba? Paano mo pasusunurin yan? So, maging example sana, maging halimbawa sana ito. Yun lang naman, ho. Ang hiling ko lang magkaroon ng desisyon. Just imagine, 2002 ko pa dinimanda namin ang ABS-CBN. Hanggang ngayon, naghihintay pa kami ng resulta. Kailan yun? 2000? So, nanalo kami. Ano siya? 2000 ano yun? 2002. 2002. Ay, lumabas sa Court of Appeals 2010. Okay. Ngayon, nasa Supreme Court na po. Mula noong 2010. So, paikot-ikot lang doon sa division nila. Pero may mga abogado naman kayo? Syempre, kasi okay naman yung abogado namin. Nandito pa rin naman siya, okay pa siya. Pero sana, huwag nang humantong na tumagal pa. Kasi, what more kung ibang kaso ito na, kumbaga, siguro, subok lang to. Sa akin, walang kawalan, sir. Sinusubukan lang natin kung totoo ba ng bansa natin ay may batas. May batas na umiikot, may batas na umiiral. So, isang halimbawa na ito na pinakita ng NTC sa atin na nire-respeto ang batas ng bansa natin. Tanong lang, para ho sa kalinawan ng iba, pag tinanong mong kayo, ilan kayo ang nagdemanda? Para alam nila. Nako, sa hawak ko, sir, sa akin lang, at under my name, nasa 103 kami. Yung iba kinamatayan na. Yung iba nag-abroad na. Yung iba umatras. Dahil natakot na mawalan ng trabaho. Hindi makakapag-abroad kapag merong file na case na ganito. Okay. Tapos meron pang iba, marami pa na sumunod-sunod dahil nakita nila na, sige, kumbaga ginaya na rin yung sistema natin na lumaban. Isinugal na rin nila. So lampas 100 kami, sir. Pero hindi ko na lang alam kung ilan pa kaming aktibo. May group site kami, pero mangilan-ngilan na lang doon. Siguro mga nasa 40-30 na lang kami. Dahil nga yung iba nakinamatayan. Ang daming opportunity, sir, sa akin. Ang mga kamag-anak ko, mga OFW rin sa ibang bansa, ako na lang ang naiwan dito. Ang daming opportunity na dapat nakabiyahe ako. Pero tinalikuran ko lahat yon dahil dito sa prinsipyo ko na to. Na sabi ko, sige, total, may trabaho naman ako. Tsaka nandito naman, nasa GMA ako. So kahit pa paano, meron tayong pinagkukunan ng pang-araw-araw nating kabuhayan. Buti hindi naman kayo iniipit diyan sa GMA. Huwag kayong lumaban sa ABS. Wala naman. Hindi po. Wala po silang gano'n.
Malaya naman. Kaya kahit alam nila yung katayuan ko na ako ay pumalag dito. bilang politiko, goodbye ang karir mo. Ganun bilang politiko. Kaya nga yung politiko nga, takot sa kanila eh. Oo. Sir, sa totoo lang, ito, may ka-chat ako kanina, inatras ang kaso niya kasi grabe ang personal na ginawa sa kanya. So maraming ganong kaso sa ABS. Nagkataon lang na kami, sa technical ng ABS, nag-solid kami, nag-file kami ng case, ayun. Ito na yung nangyari. Ayan, buti. Maganda. Ayan na. Salamat, Sir Jonally, ha. At sa ating mga kababayan, ha, wag natin iwan itong mga ito. Salamat rin. Ang pag-asa nila ay hindi ho sa akin, hindi ho kahit kanino man, kung hindi sa inyong social media o yung netizen. Kaya kung isi-share nyo, i-comment nyo, ilalike nyo, makakakita tayo ng patuloy na pag-iingay dito, ha? Maraming salamat. Ako po si Banat Bahay at si Jonally na dating empleyado ng ABS-CBN. Salamat. Salamat po.